Isang magandang hapon po sa ating lahat mga minamahal. Muli ako po si Brother Joseph. Tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Alam niyo po ba mga kapatid, kaibigan, kanina po ay habang nag-scroll ako sa mga messages sa FB, no? Ay aking napansin o aking nabasa doon na mayroon po isang pastor, no? Isang pastor na siya na kung saan ay binautismuhan siya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngunit siya po ay nagpabautismo uli sa ibang sikta o sa ibang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. So dahil doon po mga kapatid kaibigan, siya po ay umanib, no? Sa tagal niya pagkapastor ay umalis siya doon sa kanyang denominasyon na kanyang sinasakupan, no? At lumipat siya doon sa ibang denominasyon na kung saan nagtuturo na ang bautismo ay sa pamamagitan sa pangalan ng ni Jesus. So dito po mga kapatid, dito po ako ay na-challenge po ako na pag-uusapan ang bagay na ito. So napaka tong usapin na ito mga kapatid, no? Na dahil ito talaga po ay isa sa mga pinagdidiskusyonan o pinagdidibatihan ng iba't ibang mga sikta, mga kapatid. So ako po ay na-challenge, no, na sa ura ay na ating pag-aralan po ito, no? At aking ibabahagi po sa inyo kung ano rin po ang aking nalalaman tungkol sa bagay na ito. Dito po ating makikita kung nakikita ninyo sa screen ko, no? Andyan yung text, no? Acts 2:38 and Matthew chapter 28 verse 19, no? Okay, so siguro basahin ko na lang po muna yung mga talata na yan, ano? Kasi para bang nagkakaroon, pag hindi natin unawain, no? Pag di natin unawain ang talata mga kapatid, ay posible na magkakaroon ng tinatawag na hindi pagkakaunawaan, no? Hindi pagkakaunawaan dalawang talata. Pero ang katotohanan po mga kapatid, kaibigan, wala pong talata sa Biblia na nagkakaroon ng kontradiksyon. Lahat po ay nagkakaisa sila. Ang problema lamang po ay ang ating pag-uunawa sa talata. Kasi kung babasahin po natin mga minamahal yung Acts 2:38, no? Ito ay may sinasabi po, no? Basahin ko na lamang po muna, no, sa Bible, no? Acts 2:38 na ang sabi po dito na habang po si Apostle Peter ay nangangaral, ay shout out kay Livs Lisada. Thank you for watching and listening. And sabi po dito mga minamahal na Acts 2:38, na sabi po dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisik kayo at magagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So dito po ating makikita mga minamahal na inutos ni Apostol Pedro, no, na ang bawat isa ay dapat mangagsisisi.
at mga bautismo sa pangalan ni Jesus. Kung ating makikita dito na ginamit sa talata ang pangalan ni Jesus, na kayo mga bautismo sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ngunit, kung ating babasahin po dito sa Mateo, no? Kung ating babasahin sa Mateo po mga kapatid kaibigan, ay meron din pong inuutos ang ating Panginoong Jesucristo, no? Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nag-utos nito. Doon sa Acts 38, nating binasa, ay si Apostle Peter ang nagsasalita po o nag-utos na ang bawat isa ay magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Now dito sa Matthew chapter 28 verse 19, ating babasahin po mga kapatid kaibigan. Sabi dito, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So mga minamahal kaibigan, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, na inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Now, alin po ba dito ang totoo? Mga kapatid, alin po ba sa dalawa ang totoo na gagamitin na pangalan sa pagbautismo? Sa pangalan ba ni Jesus o sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Mga kapatid kaibigan, ang aking panindigan po dito ay ang inutos ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo po ay magpabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Now, Brother Joseph, paano naman itong Acts 2:38 na sinabi ni Pedro na mga bautismo pa kayo sa pangalan ni Jesucristo? Paano yun? Mga kapatid kaibigan, ito po ang ating pag-aralan ngayon. Kasi tila bang sinasabi ng talata na bautismuhan sa pangalan ni Jesus. Na unang-una po mga kapatid kaibigan, si Apostol Pedro, isa po ito na inutusan ng ating Panginoong Jesucristo nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Matthew 28:19, isa po si Apostol Peter doon na sinabihan ng ating Panginoong Jesucristo na yumaong kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So dito po mga kapatid, dahil kasama nga ng Panginoong Jesucristo ang mga apostoles during this time, mga kapatid, ay andoon si Apostle Peter. At alam ko po na naintindihan po ni Apostle Peter ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Now, bakit sinabi niya po dito sa Acts 2:38 na ito naman po ang talata na kung saan ay talagang marami pong na po dito na nalilito, no? Nalilito sila sa makatuwid ay hindi na nila sinunod, no? Ang utos ng Panginoong Jesucristo, kundi ang sinunod po nila yung utos ni Apostle Peter. Ngunit ito po ba ay talagang kalooban ng Diyos na gawin ng tao na unang mga pastor na magbautismo sila sa pangalan ni Jesus? Ito po ba talaga ang nakasaad sa Biblia? Okay? So ating pong pag-aralan po ngayon mga kapatid, kaibigan, no? Unang-una po,
Ang Acts 2:38, hindi po ito actual na pagbautismo. Okay? Hindi po ito nasa actual ng pagbautismo na nagbautismo si Pedro, no? Na nagbautismo si Pedro sa mga tao. Hindi po. Ang talatang ito ay utos na ni Pedro, ni Apostol Pedro, na ang bawat isa ay magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya po mga minamahal ko, ano po ba ang ibig sabihin ni Apostol Peter sa kanyang paggamit sa pangalan ni Jesus? Ito po ba ay gagamitin sa pagbabautismo, sa actual na baptism? O ito po ba ay ginagamit po lamang bilang authority nila bilang mga apostol sa pagbautismo? Mga kapatid, kaibigan, ating pong tingnan na ang ibang mga talata sa Biblia, no? Kasi kung hindi po natin titingnan ang ibang mga talata ay maaari po tayong magkakaroon po talaga ng maling pag-uunawa sa talata. Maaring pagkukontra-kontrahin po natin ang mga talata sa Biblia. Ang mangyayari tuloy, dahil ikaw ay ano ka na doon sa Acts 2:38, ay yun na lang talaga ang pinaghawakan mo. At ayaw mo nang tanggapin ang inutos ng ating Panginoon Jesucristo doon sa Matthew chapter 28 verse 19. At vice versa naman po mga kapatid, ganun din po yung mga gumagawa na nagbautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at ayaw nilang maniwala doon sa Acts 2:38. Ngunit po mga kapatid, tulad na sinasabi ko po, hindi po nagkakaroon ng talata ng pagkakaunawaan. Ang lahat po ng kasulatan ay kinasihan po ito ng Diyos. At ang buong kasulatan po mga minamahal ko ay isa lang po ang author nito, ang banal na Espiritu. Hindi po pwede na pag ang isang author, halimbawa ako ay gumawa ng isang kasulatan na aking pagkontra-kontrahin ang aking mga sinasabi. Hindi po. Nagkakaisa po sila mga kapatid, kaibigan. Ang atin lamang po ay unawain natin ang mga talata, at titingnan din po natin ang ibang mga talata sa Biblia. Huwag po tayong agad-agad na mag-judge o magbigay ng conclusion sa isang talata na tingin natin ay merong hindi pagkakaunawaan, no? Kailangan titingnan po natin ang ibang mga talata sa Biblia para malaman natin kung ano talaga ang tamang pangunawa. Yun po. Ngayon, titingnan po natin mga kapatid, bakit ginamit ni Apostol Pedro itong sa pangalan ni Jesucristo, sa pangalan ni Jesus o ni Jesucristo. Natitingnan, anong ibig sabihin ni Apostol Pedro dito? Ang ibig ba sabihin ni Apostol Pedro dito ay gagamitin sa pagbautismo, sa aktual na bautismo, o ito po ba ay kapangyarihan o authority ang pinapatungkol ni Pedro dito? Na kung ating basahin po mga kapatid, ito kanina ay ating binasa sa Acts 2:38, no? O ating basahin dito sa Acts din, sa isang kabilang kapitulo, sa kapitulo 3, no? Kung ating babasahin mga kapatid, ay sa kapitulo 4, no? Sa kapitulo 4, sa talatang 7. Titingnan po natin kung ano po ba itong
pangalan ni Jesus na ginagamit ni Apostol Pedro sa Acts 2:38. Okay? Dito nating malalaman mga kapatid. Tulad ng sinabi ko po, ating titingnan ang ibang mga talata sa Biblia para ating makuha talaga yung tamang pag-unawa sa mga talata. Okay? Ang sabi po sa Acts 4:7, na habang po sila ni Apostol Pedro ay nagpapagaling sa mga may mga karamdaman, sa mga may sakit mga kapatid, ay ito po yung tinanong sa kanila, no? Nang sabi dito, at nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila, at sila'y tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito? So ibig sabihin po mga kapatid, kaibigan, ang paggamit ng pangalan ni Jesucristo, ito po ay isang authority o kapangyarihan na ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang mga alagad. Hindi po ito gagamitin para sa pagbautismo, kundi ito ay isang authority, isang kapangyarihan na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa mga apostoles. Na ang sabi sa verse 10, na sabi dito, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Mga kapatid, kaibigan, ito maliwanag na ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo ay isa po itong kapangyarihan. Kapangyarihan na authority na kung saan ay ibinigay sa mga apostol para gamitin sa pagpapagaling, sa pagpaalis sa mga anumang karamdaman ng tao. Kaya po mga minamahal ko, ay ating makikita dito sa talatang ito na ang pangalan ni Jesus ay isa po itong authority, no? Authority na ibinibigay ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad. Katulad niyan, sasabihin ko sa iyo, may isang halimbawa, pulis ako at may huhulihin ako na isang tao dahil gumawa ng labag sa batas. At sasabihin ko sa kanya, sa pangalan ng batas ay aarestuhin kita. So yun po mga kapatid, na sa pangalan ng batas, sa kapangyarihan, ay aarestuhin kita. So ganoon din po mga kapatid, na sa pangalan ni Jesus na ginagamit doon ay isa po itong authority, no? Authority po ito na gagamitin, na ginagamit ng mga apostol o ng mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo. Dito po sa ibang mga talata, sa Acts 3:6 mga kapatid, ating basahin po sa Acts 3:6. Babalik po tayo dun sa Acts 3:6. Sinabi po dito, datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. So maliwanag po mga kapatid, na ginamit na naman ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa pangalan ni Jesucristo ay lumakad ka. So ibig sabihin po mga kapatid, ito ang pangalan ng ating Panginoong, ang paggamit ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay isa itong otoridad o authority o kapangyarihan sa anumang bagay na dapat mong gagawin, na ibinigay ng Diyos sa mga alagad.
katulad ng pagpapagaling sa mga may sakit. Now, dito rin po kung ating babasahin po mga kapatid sa Colossians chapter 3 verse 17 din, no? Colossians chapter 3 verse 17, na ang sabi po dito, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na magpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. So dito ginamit naman po yung pangalan ng Panginoong Hesus, no? Na ang sabi dito, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, kaibigan, hindi po sa lahat ng bagay ay na binabanggit, no? Hindi po puro ay binanggit ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ay atin na lang pong sa lahat ng oras ay ating gagamitin. Hindi po. Kahit sinabi po dito na kung ano man ang inyong ginagawa, kung ano man ang inyong mga salita, mga kapatid, ang sabi po dito, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, hindi po ito nangangahulugan po muli, mga kapatid, kaibigan, na hindi po ay puro inotos dito na gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ay ating na pong gagamitin lagi ang pangalan niya. Halimbawa, di naman po pwedeng sabihin po natin na maliligo ako sa pangalan ni Jesus. Kakain ako sa pangalan ni Jesus. Iinom ako sa pangalan ni Jesus. Magluluto ako sa pangalan ni Jesus. Hindi naman po pwedeng ganon, mga kapatid. Ang pangalan ng ating Panginoon Hesukristo ay isa po itong authority. Otoridad o kapangyarihan na kung ano man ang dapat nating gagawin, dapat gagawin natin ito sa kapangyarihan o sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, hindi po lahat na puro ay sinabi sa Acts 2:38 na magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus ay gagawin na natin yun. Hindi po. Hindi po lahat. Iyon ay sinasabi lamang ni Apostol Pedro bilang isang authority o power o kapangyarihan. Mga kapatid. So kung ganun, ano po ba talaga ang dapat nating gamitin sa pagbabautismo? Ito pong Mateo. Ang Mateo chapter 28, mga kapatid, ito po talaga ang inutos ng Diyos sa kanyang mga alagad sa pagbautismo. Ito po, mga kapatid, na ang sabi, maliwanag po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang sabi niya po ito, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang malinaw na utos po, mga kapatid. Ito po ang malinaw na utos na dapat sundin ng tao. Utos po ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman po pwede na halimbawa, utusan ako ng aking magulang na bumili ng mantika. O, ganito. Joseph, bumili ka sa tindahan ng mantika. At pagdating ko po doon, ay bibili po ako ng toyo. Hindi po ba magagalit ang aking magulang pag ginagawa ko yon, na pagbuwi ko ay tuyo ang naibigay ko sa kanya?
Magagalit, siyempre. Inutusan ako ng maayos. Bumili ka ng mantika. Tapos ang binili ko ay tuyo, mga kapatid. Hindi po. Kung ano ang inutos sa'yo, dapat yun din ang ating susundin. Kung ibigay natin sa luhika, mga kapatid, alin pa ang susundin natin? Kung talagang, halimbawa, kung sino talaga ang ating paniwalaan. Alin pa ang susundin natin? Si Pedro o ang Panginoong Hesus? Mga kapatid, siyempre, ang ating Panginoong Hesus. Pero hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Mali lang po talaga ang pangunawa nila sa Acts 2:38. Hindi po inutos ng Diyos na magbautismo ang kanyang mga alagad sa pangalan ni Jesus. Hindi po. Maliwanag na inutos ng ating Panginoong Kristo sa Mateo 28 sa talatang 19 na inyong manabautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. So yun po mga kapatid kaibigan, I hope na hindi na tayo nalilito, no, sa mga talata. At huwag po natin pagkukontra-kontrahin. Atin lang pong unawain ano talaga ang nilalaman ng mga talata. Atin din pong usisain yung ibang mga talata kung ano talaga ang sinasabi. Tawag po tayong pabigla-bigla na magbigay ng konklusyon ng sarili natin. Kundi magbigay tayo ng konklusyon ayon din sa mga sinasabi ng ibang mga talata. So ganun po, mga kapatid. I hope and pray na naliwanag to sa inyo, no? Na lagi natin tandaan na ang salita ng Diyos ay hindi nagkukontrahan. Ang salita ng Diyos ay nagkakaisa. Ang problema lamang po ay ang ating pang-uunawa. So, sa anong pamamaraan para ating pagkakaisahin ang mga talata na hindi magkakontrahan? Titingnan po natin yung mga sinasabi ng ibang mga talata. Amen? So, purihin ang Diyos, mga kapatid, sa oras na ito at sa kanyang salita, nawa po ay nabibless po kayo at meron po kayong natututunan sa salita ng Diyos sa oras na ito. Pagpalain po kayo at hanggang dito na lang po muna ako mga kapatid. At dalangin ko po na sa sunod din natin ng pagla-live sa FB ay mapapanood ninyo at mapapakinggan po ninyo muli ang salita ng Diyos. At kung maaari lang po din ay inyo pong i-share po ito, inyong yan para lang po ang iba po ay makakaalam din na hindi mailigaw, no? Hindi sila mailigaw sa katotohanan. Kasi ito'y ginagawa ko po mga kapatid kaibigan para ipapaalam sa inyo ang katotohanan, no? Kasi nga marami na po ngayong mga nagsisialisan sa tamang o sa katotohanan dahil lang sa maling pag-uunawa sa mga talata. Dahil kulang sila sa pagsaliksik sa salita ng Diyos, kulang sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya konting paliwanag lang ng tao, kahit mali ay kanila lang tinatanggap. So, aking pong dalangin din na wag po natin ipababayaan ang ating spiritual na buhay at ito po ay dapat natin alagaan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ito po ay ma-equip ng Word of God ang ating spiritual life upang sa gayon mga kapatid ay hindi tayo maluloko at hindi tayo madideceive ng mga deceiver. So ito po mga muli, ako po muli ay si Brother Joseph at pansamantalang magpapaalam sa inyo at muli isang magandang hapon po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng ating puong may kapal. Maraming salamat po at
God bless you. God loves you. Amen.